Yes, kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma at ang katwiran po ni Colonel Garma, siya po ay nag-rekurida paggabi, ano po, at sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma, pakiulit nga po, Miss Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay, noong lamay. Ano ra siya nga, pag-agi niya sa buha nga, nganong gibilaran maninin niyo? Mo to nga, wa man di ko kinanagan mga tao. Ni ana ra dayon, ni ana siya nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Mora to, Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, no, ang iba, ang Tagalog, no. So, Colonel Garma, iyo bang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa insidenteng yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary. Kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely. Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas, halos lahat ng namamatayan, may sugal eh. Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang Yan. pagkakaintindi ko po. Aside from The thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan, nagusugal sapagkat doon, sa mahihirap sa mahiyaman wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako, nagdadasal din ako eh. Pero, palagay nyo kaya yung kanyang pagdadasal, ibibigay nyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi nyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako mali? Sinasabihan nyo, huwag na kayong magsugal, magdasal lang kayo. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi. Sinasabihan nyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ko Well, na hindi gano'n. Kasi sir, sabing there's something wrong. Tanay lang. okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi nyo sa mga nagsusugal, o wag na kayong magsugal, magdasal na lang kayo. Tama ba ako? Hindi. Yes po, Mr. Yung pala Chair. naman ibig sabihin, nabanggit nyo rin doon. Yung sinasabi ni Raquel, palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan, nag-travel pa ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Para lamang humarap sa inyo. Natatakot nga eh. Sinabi nga nila, si Baby Rosales, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon nagpulasan ang mga tao eh. Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan sinabi nila eh. Dalawa yan nagsasabi. Na ang sabi, kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan eh? Sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang direktor. Alam mo ang nangyayari.
Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat maiiwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo eh. Ito patay itong mga to eh. Oh, tinan nyo ha, meron ako natanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Ruina Garma to undergo medical check-up. Ito nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Movement's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right to life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Napatay yung kanilang kamag-anak eh. Napatay yung kanilang kamag-anak, na-violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh, tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, yan o. Dito, binasa ko dito ang iyong karapatan. At nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat meron kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan itong mga taon to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo eh. Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Tinanggal nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi What are you going to explain for? you are asking, kanina po, nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang Yeah. constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat. Congresswoman Brosas has asked the committee if she can do the presentation while asking some of the invited resource persons to give their own statement. Is that correct, Congresswoman Brosas? Yes, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, para i-expedite, i-question and answer na lang natin yung kanilang supposedly kasi may testimony po sila eh. Okay. So, if you can give them a few minutes para magsalita, it would be better. Pero meron din pong nakahanda na question and answer if ever na ano. Kayo po ba kayo po lahat, meron po kayong sasabihin? Lahat po kayo? Sige po, pero pwede po bang iksiyan ho natin? Baka abutin ho tayo hanggang bukas kapag hinabaan natin. So, who would like to start? Sir Chair, may we ask Rubilin Litaw, because she's from Rise Up, to introduce yung ating mga resource persons na victims ng EJK. Yes, Miss Rubilin Litaw. Mr. Chair, magandang araw po sa ating lahat. Naririto po ang mga pamilya na matapang na magpapahayag ng kanilang mga kwento. At kanina po kasama rin nila ang marami pang pamilya sa baba. Nagkaroon po ng misa, maraming salamat po sa Quad Committee. Nagkaroon po ng misa at panalangin. At ang iba po sa kanila ay naririto pa. So nagpapasalamat po kami sa Quad Committee. At ngayon po, mayroon po tayong 2 pamilya mula sa Cebu na magpapahayag. At si Tatay Bailon mula naman po sa Caloocan. At si Jane Lee po ay isang biktima yung kanyang asawa at nais din po niya magpahayag sa as representative din po ng aming organization, yung Rise Up for Life and for Rights. At kanina rin po ay nakasama din namin na ibang mga pamilya mula sa Diocese of Novaliches at naririto rin po ang ilan sa kanila. So maraming salamat po at nais po naming ibigay ang pagkakataong ito sa 2 pamilya mula sa Cebu at sa Caloocan para magpahayag. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Miss Litaw. Sino pong mauna sa kanila? Si Raquel Rosales po. Sorry, Raquel Lopez. Sige po, At Mrs. meron din po tayong translator, si Dayan Gumanaw, para po
Kasi sige. Cebuano po yung ating dalawang tagapagsalita. Okay, Si sige. Dayan po. Okay. So, sige, Nay. Oh. May hapon yung tanan. Murag to akong idagdag. Katong gibilaran to akong anak dito sa Cebu. Niagi to si Ma'am Garma nga nasuko siya nga gibilaran to akong anak. Pagkita na mo ato niya nga naglumba taw mig panagan katong mga bisita na mo na milar kinahadlok to ba. Nya ako ato mo gito iyang gisulti nga naana siya nga nganong gibilaran pa manini nasuko siya kanong gibilaran ba. Nya karon naana siya nga bakit isa lang patay dito marami man sila. Mora to, Your Honor. Sige po. Can you... Ang sinabi po ni Nanay Raquel ay noong nilabayan po yung anak niya, ay dumaan po si Ma'am Garma at nagsitakbuhan po sila dahil natakot pagdating ng mga pulis. At sinabi po ni Ma'am Garma kung bakit nilamayan daw po ang kanyang anak at bakit isa lang ang lamay na marami naman daw po sila. Sige. Meron pa, doon na pa mong idagdag? Wala na. Mo na to? Okay, sige. Mora to, Your Honor. Okay, salamat, Nay. Who's next? Si Raquel Lopez. Raquel, si Baby Rosales po. Okay. May hapon yung tanan. Ang nay sa kagaga madaling araw to gikan si Ma'am Garma po dito sa kang Raquel ni diretso sa mua kay si Brad kuan naman na kanang barangay raman gikan sa barangay La Raquel ni diretso sa Samua mo sa iyang gibuhat dito ni Raquel iyang ipantuad ang mga lamisa nanaga ng mga sugal pero sa iyang pag-ingon niya na siya nga dili siya gusto nga sugalan ang minatyan ang iyang gusto ampuan mo na yung isulti dili na mo lahi ang karaki lahi sa nga mo na dahil pagkatataon nilakaw na po sila daghan sila kauban sa mga pulis mo na. Sige. So yung sinabi po ni Nanay Baby, madaling araw din po galing si Ma'am Garma kina Ma'am Salamay sa anak ni Ma'am Raquel at pumunta siya sa kanila sa Barangay Pasil. No, tapos sinabi ni Ma'am Garma na ayaw daw niya na magsugal ang mga tao doon. Instead, gusto niya na ipagdasal. Pagkatapos naman daw noon ay umalis naman daw po si Ma'am Garma. Okay. Who's next? Ang susunod po ay si Tatay Rodrigo Bailon mula po sa Camarin, Caloocan City. Ako po si Rodrigo Bailon, ama po ni Lenin Bailon na naging biktima po ng war on drug. Sa bahagi po nung anak ko nung December 2, year 2016, pumapasok po siya ng alas 5 ng umaga, umuwi po siya ng alas 12 ng tanghali. Ngayon nagkita po kami na anak, nung umuwi siya, anak, kumain ka na. At medyo may konti tayong ulam. At sa bahagi ng kagagaling lang niya sa school, magpahinga ka. Para nung mamaya, yung kung meron ka mang gagawin, ay magagawa mo. Kaya sa bahagi namin nung alas 12, alas 2, namahinga ako. Dahil sa hirap din ng buhay namin na may 12 anak ka, 13 anak, pang 13 po si Lenin Bailon. 7 na taong gulang, grade 4 student. Ngayon, pagpatuloy ko po yung alas 2, medyo nakapagpahinga po ako at hindi ko namang inaasahan na si Lenin ay umalis ng bahay, nagpunta po doon sa kapitbahay ko kung saan po siya nagkakaroon ng konting sideline para dagdag na baon
pagkapapasok siya tuwing umaga. Sa bahagi po nung ganung pagkapatuloy nung oras na yon ay sa may harapan ng computeran na pang-apat na bahay po sa amin, doon po siya nag-ano ng kurtina, nag-trim ng kurtina at saka punda ng unan para kumita ng kahit konti, pandagdag po sa tatay niya. Doon sa konti rin po namin kinikita sa aming tindahang maliit. Bilang electrician din po ako doon sa aming lugar. Ngayon, bahagi po nung ganung pangyayari, alas 3, andun po siya, alas 4, ganun pa rin po yung ginagawa niya. Hakot ng kurtina doon sa tinatahian, punta po siya doon sa may, computeran, kung saan po sila doon nung gawain niya. Maraming po sila doon. Ngayon sa bagay nung oras na alas 3, alas 4, hanggang alas 5, nagkaroon po ng hindi naming inaasahan na putukan, mga baril na umano po ng sunod-sunod na putok na walong bala yung pinakawalan. Sa bahagi po na nasa loob ako ng bahay, hinanap ko po doon sa mga ilang anak ko doon sa loob ng bahay. Nasaan yung kapatid nyo? Tay, andun, nag-ano po siya doon sa may harapan ng computeran, nag-titiklop ng kortina. Ngayon, na yun, nagputukan na yun, lumabas kami, wala na mga tao doon sa labas. Kundi si Lenin ay nakapasok. Nakapasok yung bata, yung anak ko. Nakapasok doon sa computeran. Na hindi ko naman inaasahan. Sabi nung anak ko, tay, wala namang nangyari doon sa kapatid ko eh. Andun ay kasi sa tagot sila dun sa sa loob ng computeran. Ngayon, balik ako ng bahay. Tiningnan ko na malinis yung patwalk papunta dun sa may highway. Kaya sa na yun, bumalik ako. Mga ilang saglit. Nagsigawan na. Sumigaw yung mga kapitbahay ko, Tatay Rod, Ninong Rod, si Lenin, may tama ng bala, may tama na ang baril putukan. Lumabas ako. Ngayon yung pedicab na motor, pinaano na para isakay yung bata at yung isang sugatan na bata na siyam na taong gulang din. At may dalawang babae kaming nakita doon sa may malapit sa tayihan ng kortina at saka punda na nakabulagta dahil doon sa putukan na nangyari. Yung hindi ko nga inaasahan na yung isa pala sa anak ko, yung tinamaan ng bala sa left side ng kilikili. Kaya nga ang ginawa namin doon, dinala namin sa ospital. Yun yung panahon na talagang dumami yung tao. Naharangan yung dinaanan ng pedicab para makarating kami ng E. Rodriguez sa hospital sa Tala. Para maano po namin yung buhay ng aking anak na 7 taong gulang. Ngayon, ang nangyari po dun sa Tala, naipasok po namin siya ng emergency. Doon na po siya nawala ng buhay. At sa bahagi ng ganitong pangyayari po, ay inaasahan ko po na yung ganitong problema, nung siya po ay ililibing, nakita ko po doon sa kanyang death certificate ay bronchopneumonia instead na gunshot. Kaya pansamantala doon muna po kami na mailibing yung bata para noon magkaroon sana ng mga sunod-sunod na investigasyon. Ang nangyari po, tinignan lang po doon sa morgue ng Tala Hospital nung mga ilang nag-iimbestiga. Sa bahagi po namin, nagtanungan po doon kung kilala namin yung bumaril. Ang pagkakalam po ng mga
nakakita doon ay mga riding in tandem na meron po silang hinabol papunta po ron sa kung saan po nakalugar yung mga nagtitiklop at nagtitrim po nung punta ng unan na kung saan andun yung anak ko na tinamaan ng bala. Ganyan po yung nangyari noong December 2, 2016 sa ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Isang pangyayari po na hanggang ngayon ay humahanap po kami ng isang pagkakataon sana na yung justisya ay dapat magkaroon. Sa bahagi po nung ilang namin, nagdala din po kami ng isang complaint dito sa CHR. Noong nakaraang November 9, year 2022. Dinala po namin dito yung kung paano yung damay ng aking anak dito sa war on drug ng Pangulong Duterte. Na hanggang ngayon, ang isang masakit doon, inuulit ko, nakalagay doon sa kanang puninarya yung sa death certificate ay bronchopneumonia. Kaya isa sa pangyayari din po mula doon sa kanyang pagkakadamay sa kanyang war on drug, naging problema din po namin kung ano yung totoong pangyayari doon sa pagkamatay ng aking anak. Hanggang ngayon, humingi po kami ng hustisya sa ganitong pangyayari na naganap dito sa ganitong isang parang polisiya ng war on drug. Yun lamang po. Okay. Salamat. Mr. Salamat po Chair. tayo. Yes, Congresswoman Yes, Mr. Bosa. Chair, we have two more relatives of victims, Tessam Castillo and Randy De Los Santos. You're very familiar with that kasi si uncle po siya ni Kian De Los Santos. So, pwede po bang bigyan natin ng konting time, short lang, na pagsasalita din yung dalawang kasama natin dito? Sige po, please make it short. Good afternoon po, Mr. Chair. I'm not a relative of the victim, but we're part of the Arnold Jansen Kalinga Foundation founded by Father Flavio Villanueva. And he founded also the program Paghilom in 2016. So kami po ay nag-represent din sa mga biktima. Ang problema lang ay kahapon lang po namin na tanggap ang invitasyon. Pero ang isang gustong mabahagi ni Father Flavio Villanueva ay ilan sa mga huling salita ng aming mga biktima bago sila pinatay. Gaya ng, maawa na po kayo, may test po ako bukas. Excuse me Galing po, ma'am. May I know if you have taken your oath? Hindi po po. Sige, pwede po bang mag-oath muna tayo para, ano po, Comsec, please administer the oath. Kayo lang ba? Sige, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Thank you. The oath has been administered, sir. Thank you. Thank you, Comsec. Please continue. I'm sorry for the interruption. Mr. Chair, ilan po ito sa mga gusto namin ibahagi, mga huling pananalita ng aming mga biktima. Maawa na po kayo, may test po ako bukas. Galing po yan kay Kian De Los Santos, 17 years old na pinatay. Tatay, bakit ako binaril ni Omar? Galing po yan kay Aldrin Pineda, 13 years old, pinatay. Pangarap ko maging pulis tulad ng papa ko. Ito po ay si Maika Olpihan, 4 na taon. Wag po, wala po kaming kasalanan. Sinambit po ni Jemboy Baltasar, 17 years old. Ito po ang mga batang pinaslang ng mga pulis. Hindi kailanman maaring sabihin na collateral damage at shit happens, gaya ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Buhay ang pinag-uusapan, hindi operation. Ang katotohanan ay ang patayan ng war on drugs ay war against the poor and the poorest of the poor. Yung mga statistics po namin sa aming foundation, pinapakita po na meron po kaming under our care 300 families
mula dito sa 300 pong figure ay 132 ang may drug history at inamin nila yon, ngunit ang iba ay wala. 0 or walang mga nagdodroga nung pinatay sila. 0 ang nanlaban at ang lahat sila madudumi ang paa. So ang maliit lang po ang aming foundation, Mr. Chair, ang program Paghilom. Ngunit meron po kaming 261 orphans na tinutulungan sa educational assistance. Meron po kaming 312 na families na tinulungan para in journeying with them in their grief. Ang pinakahuli po naming proyekto ay magtayo ng isang memorial site for the EJK victims. This is the first EJK memorial site sa Dambana ng Paghilom. Inalok po sa amin ni Bishop Ambo, now Cardinal Ambo David. Nalaman po kasi namin, Mr. Chair, na karamihan sa mga pamilya namin, nung pinatay ang kanilang mahal sa buhay, ay nagre-renta lang po sila ng yung tinatawag na apartment for rent, yung mga nicho. After 5 years pala, ay kung hindi mo makukuha yung mga buto o yung body, ay nilalagay lang po sa sako, walang label, walang pangalan, at nilalagay lang po sa alis. At hinabol po namin to, nag-fundraise po kami para i-exhume yung mga body. So far, we've exhumed 105. At nalaman din po namin doon sa autopsy ni Dr. Raquel Fortun na almost 95% ng inautopsy niya ay hindi natural cause, kagaya ng binanggit kanina. Hindi natural cause ang kinamatay nila, kundi mga bala. At pinapakremate po namin to at nilalagay sa urn para magkaroon ng dignified burial. Ilan po to sa aming mga proyekto, tumutulong sa mga pamilya, pero iilan lang po ang natutulungan namin, kaya 312 is only not even 1% of the 6,000 na sinasabi ng PNP na namatay o pinatay dahil sa tokhang. So, sana makapagbahagi din si aming field coordinator na Uncle Nikian de los Santos. Magandang hapon ho sa lahat. Ako po si Randy de los Santos. Ako po ay field coordinator sa program Paghilom. Sa akin pong pagbisita sa mga kapwa namin biktima, gusto ko lang ho ibahagi na kadalasan po sa kanila ay hindi nanlaban. Kadalasan po sa kanila ay talagang pinatay. At nakalulungkot po na sa loob ng 6 hanggang 7 taon ay naging madamot sa kanila ang pagkuha po ng mga dokumento. Kagaya ho ng mga police report, hindi ho sila nabibigyan. Ganun din po, nakita din namin sa aming ginagawa sa program Paghilom na yun nga po yung binanggit ni Tatay Bailon. No, may mga na-dokumento po si Dr. Fortun na hindi ho tila sa akin pong personal na pagtingin ay hindi ho tamang pag-iimbestiga. At alam ho naman ng lahat, di na ako gagamit ng iba pa, yung sa aking pamangkin na si Kian, makalipas po, Mr. Chair, ng ilang taon, ay may bala pa hong nakuha si Dr. Fortun. No, nakagugulat po yon. Kasi dumating na sa Senado, humingi na rin kami ng tulong sa Public Attorney's Office upang i-autopsy. Makalipas po ng ilang taon ay may nakita pa rin bala. At kadalasan po sa aming mga tinutulungan sa program Paghilom ay pinapipirma po yung mga pamilya ng mga waiver po na hindi na sila magsasampa ng kaso. At kadalasan po na nakita ko din sa aking pakikipag-ugnayan sa kanila na hindi ho naimbestigahan yung mga kaso nila ng pagpatay, lalo't higit po, Mr. Chair, yung mga police operation, yun po ang banggit ng pamilya. Kaya po sana matingnan din ang bagay na ito at matulungan po kami mga pamilya ho ng biktima. Maraming salamat po at magandang hapon.
Thank you, Mr. Chair. So, Mr. Chair, yun po yung mga victims. Okay. Sige. Wala naman may presentation, so we Yes, will... last meron na pa- lang siguro, Mr. Chair, si Jane Lee po. Sige, Miss Lee. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jane. Ang biktima po sa akin ay ang asawa ko. Pinatay po siya ng riding in tandem noong March 20, 2017. Kami po ay may 3 anak na pare-parehong nag-aaral ng mga panahon na yon. Pero bago po yun, noong 2016, marami pong patayan doon sa lugar namin. Ang Bagong Silang po ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. Kaya po, sa sobrang dami po ng mga phase o area, bawat po may mga areang namamatay ay talaga naman pong nababalitaan. Bawat lugar o kasulok-sulukan ng patwalk, sabi nga po nila. Yung iba pong mga namatay noong 2016 ay kilala ko po, kapitbahay, meron pa pong kumpare, kaibigan. At noong mga panahon na yon, kasama ko po yung asawa ko na nakikidalamhati. Pumupunta po kami doon sa mga pamilya na namatayan kasi kilala po talaga namin sila. Kaya hindi ko po inaakala na noong 2017 ay magiging biktima din po ng patayan o ng EJK yung asawa ko. March 20 po nung gabi na yon, habang ako po ay magsusundo sa paaralan ng anak kong babae, yung asawa ko po ay jeepney driver, inaabangan po niya yung jeep na ibabiyahe niya the next day. At nung nakita po kami sa kahabaan ng kalsada ng natawag na Langit Road, sabi niya po sa akin ay mauna na akong umuwi dahil nga po inaabangan niya yung jeep. Nauna na po kaming umuwi kasama nung anak ko. Hindi ko po inisip na may mangyayaring masama sa kanya kahit na po doon sa lugar kung saan kami huling nagkita, huling nag-usap, ay may mga ilang napatay na po doon sa kinatatayuan niya mismo. So kinabukasan ko na po talaga nalaman na patay na siya. Parang ganun lang po kabilis na kausap ko pa po siya, pero kinabukasan po ay wala na pala at naghahanap na po ako ng damit na isusuot niya. Hindi po ito katulad ng ibang mga storya ng mga kakilala ko na kinakwento nila po sa akin na pumasok yung polis sa bahay nila o yung mga armadong kalalakihan na hindi nila kilala. Ang sabi po sa akin ng mga nakakita ay nakamotorsiklo at bigla na lang pong binaril yung asawa ko nang nakatalikod. Siyempre po sa takot ng mga panahong yon, hanggang ngayon wala pong gustong tumistigo. Kaya kahit gusto ko pong magsampa ng kaso, ipakita po sa mga anak ko at sa pamilya ko na gusto ko po talagang magkaroon ng hustisya, yung pagkamatay niya, ay wala po akong magagawa dahil riding in tandem nga po. Kaya po sa dami ng napatay po noong 2016 hanggang sa panahon po ng dating Pangulong Duterte, yung Rise Up po nagpunta sa community, na-organize po yung mga pamilya. Doon po nagsimula na nagkakilala kami. At iyon po yung naging dahilan na nagkakilala kami at nagsimula po na magsalita kami para sa mahal namin sa buhay dahil talaga naman pong sino pong magsasalita para sa kanila. Kaya po, nung dumating po yung pagkakataon na ito na nagkaroon po ng pagdinig, willing po kami talagang magsalita kahit na po napakahirap para sa amin na balik-balikan yung istorya. Wala po kaming magagawa. Katulad po nang wala na kaming nagawa na pinatay na po sila. Parang sinasabi na lang po talaga namin sa sarili namin na nag-iimbestiga. Kaya kahit po paulit-ulit po kami nasasaktan, ito na lang po yung tangi namin magagawa para po yung part ng mga pamilya ay talaga naman pong manaig at yung katotohanan lang po yung sasabihin namin. Kaya marami pong salamat sa committee, sa iba't ibang committee, lalo na po sa Committee on Human Rights na nagbibigay po sa amin ng pag-asa na sa pagkakataong ito madidinig po ng taong bayan yung mga pamilya ng biktima. Kaya po inaasahan namin
at talaga naman tumututok po kami at isa rin po itong proseso para sa pamilya namin dahil kailangan po namin ipaliwanag sa mga anak namin bakit hanggang ngayon po nagsasalita kami kahit ilang taon na po yung nakalipas at kahit po maraming mga nangyayari sa bansa ngayon ay hindi po kami nagpapa-apekto bagamat nilalakasan po namin yung loob namin na sa pamamagitan ninyo magkakaroon po kami ng tinig at kalaunan po talaga makamit na mga pamilya yung hustisya, yung katarungan sa pamamagitan po ng mga abogado namin, yung NUPA lawyers, yung Rise Up at higit po sa lahat sa House of Representatives na naniniwala na kami po talaga ina-acknowledge po ng committee ito na meron po talagang paglabag sa karapatang pantao. Kaya salamat po sa inyo. Yung mapakinggan nyo lamang po kami ay malaking bagay na dahil talaga pong ang hirap po ng buhay, mas lalo pa pong humirap kung yung naging biktima ay breadwinner. Mahirap pong maging solo parent, mahirap po. Hindi ko po maipaliwanag kung gaano kahirap, pero wala na pong hihirap kung kami po ay hindi mapakinggan. At kung mauulit po ito sa mga darating na panahon, mas mahirap po yun. Kaya kahit po sa namin na nahihirapan kami na magsalita, ito po yung tangi namin magagawa. Kaya salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig ninyo. Okay, salamat din sa iyo, Ms. Lee. No? Matanong ko lang, bago kasi meron po tayong listahan dito ng mga magtatanong, mga kasamahan natin dito sa Congressman. Sa inyong mga pamilya ng biktima, lahat po ba kayo, lahat po ba nung kamag-anak ninyo ay may kaugnayan sa droga? Sa inyo, Tay, sa iyo, Tay, meron bang kaugnayan ang iyong anak sa droga? Wala pong chairman. At ang pamilya ko po sa aming lugar ay wala po kaming kano naman droga, sugal, sa iba't ibang bisyo. Kahit na po sa dami ng anak ko, binigyan ko sila ng pagkakataon na isang magandang dignidad, karangalan, para mabuhay, makapagtapos po yung 13. Yung pang 13, yung pa po ang nangyari dito sa war on drug ng Pangulong Duterte. Napakasakit po sa isang magulang. Sige po, Mr. salamat Chairman. po. Salamat po, Tay. Sino ho ang kamag-anak ng biktima? Sino po yung namatay na meron hong history na gumagamit ho ng droga? Mayong hapon, mayong gabi. Sige, gabi Sir, lang. akong anak sir, dili dito mo gamit sir. Bigwin nito siya mga manghod, mao dito mga ningkamot, bisag unsa na buhaton, musud og panghugas sa plato para ibuhi sa iyang mga manghod sir. Okay, sige, salamat. Di sa tong bisyo. Yung anak niya po na si Angelito ay hindi po gumagamit, breadwinner po ng pamilya. Kung ano-ano na lang po na trabaho yung pinapasukan, naghugas ng plato, breadwinner, at siya po ang nagtataguyod ng pamilya nila. Wala pong bisyo. Sige, si Jane, yung husband mo ba, yung asawa mo ba, merong record na gumagamit, nagbebenta ng drugs? Wala po. Nakapag-submit po ako sa Commission on Human Rights ng aking sinumpaang salaysay. Nag-imbestiga po sila sa Bagong Silang at nakakuha po sila ng certificate mula sa barangay na nagsasabing yung asawa ko po ay hindi po kilala o nasasangkot sa anumang kaguluhan, lalong-lalo na po sa drugs. Sinong nagbigay ng certificate? Yung barangay, Badak, sa Badak, Commission okay. po on Human Rights. May kopya po sila Okay, ng sige. certificate na yun. Okay, salamat. Kay Mr. De Los Santos, si Kian ba may record na user siya o nagbebenta siya ng drugs? Nung matapos pong mapatay, pinaratangan lang nila na involved sa droga yung bata pero wala ho silang nailabas na patunay para dito. Ilang taon po yung si Si Kian Ho nang pinatay noong August 16, 2017 ay 17 taong gulang po. Okay, sige, salamat po. Now, we will proceed with the interpellations. Ang una pong nakalista dito na magtatanong ay si Congresswoman Franz Mr. Chair, Castro. si Raquel pwede natin tanungin kung involved yung kanyang anak na napatay sa drugs o ilang taon na yung anak niya? Kung anak ato,
yung anak ko, si Rabi Lopez, namatay siya, 28 yung edad, duhay yung anak. Kato siya, Your Honor, mugamit lang ito siya. So, gumagamit siya. Oo. So, hindi siya... Alam nilang siya po. nagbi- Dili. wala siyang mamaligya. Wala, Your Honor. Sige, please. So yun po, yung anak niya po na si Rabi Lopez, 28 years old nung pinatay, may 2 anak. Gumagamit po pero hindi po nagbebenta. Okay, sige, salamat. So now we can proceed with the interpellation. Congresswoman Franz Castro, you're recognized. Mr. Mr. Chair, Chair, very quick Sir lang. Chair, may I yield first to With the indulgence of Representative reference, Raul very short lang, because it's a sensitive matter regarding our resource persons, Mr. Chair. Okay, please proceed. Yes, And Mr. will this Chair. be taken from the time of Congresswoman Castro or... Very quick lang, Mr. Chair. Okay, oo. please. Kasi, Mr. Chair, ito nabalitaan po natin na sa isang phone interview kanina lang, sumagot po si former PNP Chief Bato de la Rosa. Mr. Chair, sabi po niya, and I quote, ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa muka. Masyado siyang sinungaling, yun lang, end of quote. Gusto ko lang i-point out, Mr. Chair, na dapat hindi po natin i-tolerate yung mga public officials na nagtitrete ng violence sa ating mga resource persons. Lalo na po, papasok na tayo sa point na magtatanong tayo sa kanila. And of course, Mr. Chair, sa mga sasabihin nila, factual naman yon, di natin maiwasan, may matatamaang mga opisyal, past or present. Mr. Chair, hindi din po pwede na yung mga hindi po nagpa-participate dito sa ating deliberations, kahit na binibigyan po sila ng chance at merong overwhelming evidence pointing to their role in systemic violence and other issues tackled here in the Quadcom, hindi po pwedeng nag-aastang bully sila o astang pikon. So, Mr. Chair, again, we should not tolerate that, and it is our collective task to ensure the safety of our resource persons, lalo na po yung mga pamilya ng mga naging biktima. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat. So, Mr. Chair, can I continue? May I continue, Mr. Chair? Yes, Thank you. Congresswoman. Thank you. Siguro mga few questions lang po kay kay Tatay Baylon. Si Lenin po, no, yung anak ninyo na 13, siya po yung biktima na sinasabi po ng otoridad na collateral damage, etc. or nadamay. So 9 years old lang siya, no, pero naghahanap buhay na siya para makatulong sa pamilya. Tama po ba, Tatay? Opo. Yes. So, sinasabi niyo po na si Lenin ay noong kinukuha niyo po sa morgue yung kanyang bangkay, ay may mga pulis na nagpapirma sa inyo ng death certificate na ang nakalagay sa pagkamatay niya ay bronchopneumonia. Tama po? Doon po sa morgue, Mr. Chairman, pinamili pa po ako noon. Pinamili ako kung ipapa-autopsy ko yung anak kong si Lenin. Okay. Ngayon, sabi ko, hindi ko na pa-autopsy yan. Bakit? Doon pa lang sa punerarya, ang tindi ng bayad. May kontrata ka na, 16,000. Ipa-autopsy pa. Nung panahon ng 2016, alam po namin, doon sa lugar namin, 20,000 pagpapa-autopsy na sinasabi. Yung hindi ko inaasahan, Mr. Chairman, yung anak ka pala, dito mangyayari, yung hindi inaasahan ng mga anak kong 12 pa. Okay. Ang bigat po. Okay. So, Tatay, pumirma ba kayo ng waiver na hindi na kayo magpapa-autopsy? Yun ba yun? Yung sinasabi niyo po. Wala po akong wala pong Pinirmahan kami doon. waiver. Maliban po doon sa pwedeng dagdag na Mr. Chairman. Maliban po doon sa nung bago ilabas yung issue nung death certificate, pinapirma po yung aking anak. Okay. So, sa death certificate, nakita niyo po yung cause of death ay bronchopneumonia. Opo. So,
Sino po yung nagbigay sa inyo ng birth certificate na ang nakalagay ay bronchopneumonia? Yung puninarya po, secretary. Yung punerarya na. Opo. So, sino po yung nagbigay sa kanila ng information na bronchopneumonia yung kinamatay ni Lenin? Yun po yung naging kon po dun sa kung bakit kami napapirma doon sa Weaver eh. Sila na daw po ang bahala. Kung ano man po ilalagay dun sino sa... pong sila? Yung punerarya, Yung tatay? puninarya po. Kung ano po ilalagay dun sa... Ano po yung puneraryang yon? Yung 3 lights po. Po? 3 lights. 3 lights. So pinapirma kayo na ang kinamatay ni Lenin ay bronchopneumonia. So tinutulan niyo po ito, di ba? Tatay? Tinutulan na po namin after namin Mailibing si mailibing. Lenin. Kasi hindi po namin maililibing yun. Kung Kundi walang kami pipirma dun sa ano. sa waiver Opo. at saka walang death certificate. Hindi siya maililibing si Lenin. So Opo. after that po, ano po yung nangyari? Hindi po ba nagsampa kayo ng kaso? After nung pangyayari yun, nagsampa po kami ng kaso. Kanya nga lang po, nahirapan po kami sa pagkuha ng mga ilang supporting documents. Isa po yun sa dagdag na pinasa ng problema namin. So ano po nangyari sa kaso na basura? Yung kaso po, pagkatapos po namin makalap yung mga supporting documents, kasi hindi naman po tatanggapin doon sa husgado yung kung di ka Opo. kumpleto ng dokumento eh. Opo. Ganun po. Kasi sinubukan po namin na i-file yung police report, Opo. medical report dyan sa Tala. Ano po siya, gunshot. Doon naman po sa police report, andito po sa dala-dala ko po yung mga dokumento. Alleged gunshot din po yung report ng mga pulis. Ngayon, sa bahagi po nung ko namin na ipagpatuloy na iyan to sa husgado rito sa Caloocan. Ngayon, hiningan po kami na kinakailangan daw na na ipatabloid yung aming hinihingi na dun sa dun sa death certificate bago tanggapin yung aming complaint dun sa local register. So sa korte po, ano po yung nangyari doon sa korte? Nakapagpasa naman po kayo ng mga documents, di po ba? Yung mga medical legal at iba pang mga documents. Opo, Mr. Chairman. So yun po yung parang parang ebidensya. Pero ano po nangyari sa korte? Sa korte po, 2 taon, 2 beses po kaming dininay, Okay. kulang po yung mga Okay. evidence. Pero hindi po kayo sumuko, tama? Ay, hindi po kami sumuko. Okay, Kahit so na po- nung November 24, 2020, dinala niyo yung petition sa Court of Appeals. So ano po yung naging decision po ng Court of Appeals? Appeal po kami doon sa Court of Appeals. After ng 8 buwan, ni-reverse po yung desisyon ng ng Caloocan na RTC. Okay. So, ito lilinawin ko lang Tatay Bailon. Yung pong naglagay doon sa death certificate ng bronchopneumonia ay punerarya o police. Isang doktor po ng puninarya na Punerarya. nilalapitan nila. Okay. So, ang in-advise po ay, so hindi po police ang nag-andon. Alaman po ng pulis yung mangyayari eh. Hindi na po ako masyadong inanod gawa ng nasa panahon po na lito po yung aking Okay. So, Mr. Chair, ito yung kaso na baka mas marami pang ganito na bata, 9-year-old, na kumbaga collateral damage, na biktima siya ng riding in tandem na hindi naman siya yung target pero nadamay. So, may ganito pong pangyayari na kung saan binabago po yung
yung death certificate, yung cause nung pagkamatay. So baka po mas marami pa yung mga nangyayaring ganito na sana ay malaman din natin. Alam niyo po, Mr. Chair, dito sa pag-iimbestiga natin sa Quadcom, dumadami na po yung mga pamilya, mga biktima ng extrajudicial killings. Kanina nga po yung video kanina na pinakita, galing po yon sa mga biktima na nagmisa kanina na pinangunahan po ng mga pari. So kung makikita po natin yung mga ganitong mga pangyayari po, Mr. Chair, talagang nakakalungkot po. At dito nakikita natin, Mr. Chair, sa lahat ng mga pangyayaring ito, kahit doon sa pinakita ng mga video, talagang ang dapat talagang tignan dito ay yung sino ba yung may polisiya, sino ba yung mga nag-utos ng mga ganito, whether it is police or vigilante killings or whatever. So kung walang policing ganyan na tokhang, itong war on drugs, ay hindi po mangyayari ito. Question po kay Attorney Nery po. So ano po yung pwede kayang, dito po sa nangyari ito, nakita na natin yung involvement or possible na involvement po noong ni President Duterte. So after all these extrajudicial killings, ano po yung ikakaso sa kanya doon sa korte po? Thank you, Mr. Chair. Ang tanong, ano ang posibleng criminal liability ni President Duterte? Kasi individual cases ito ng pagpatay. Paano mo siya tatahiin? Former President Duterte is criminally liable for crime against humanity. Crime against humanity has two main elements. The first is widespread or systematic attack against civilians. And two, mens rea, or yung sinasabing with knowledge of the attacks. Yung unang data ay widespread or systematic attack. Yung attacks against civilians, Mr. Chair, klaro na yan Maraming witnesses na civilian, bata, na pinapatay, etc. Ang focus ay widespread because only President Duterte can generate or instigate the widespreadness. And may data kami dito, Mr. Chair. Ito nagbabago ang numbers dito kasi initial. But from the PCOO, PDEA, and PNP itself on February 14, 2018, may report sila 13 days after President Duterte came to power in July of 2016, marami na pong nagsabay-sabay na nagpapatayan. Central Luzon, 55 killed in police operations. For 13 days after he sat in Malacanang. Metro Manila, 44 killed. Calabarzon, 17 killed. Ilocos, 6 killed. Soc-Sargen, 5 killed. Bicol, 3 killed. Central Visayas, 2 killed, and so on. Hindi pa bilang dito yung mga vigilante, yung mga unidentified. So, on September 26, 2017, the same report ng PDEA, lumaki na. 2017 pa lang to, report nila as of September 26. Region 1, 188 killed in drug operations. Region 2, 54 killed. Region 3, 619 killed. Region 4A, 364 killed. Region 4B, 5. Region 6, 33. Region 7, 37. Region 8, 61 were killed in Region 8. Region 9, 45. Region 10, 43. Region 11, 71. Region 12, 162. Yung CAR is 40, and the National Capital Region, 1,336. Magbabago ang numbers, Mr. Chair, but look at the widespreadness, kung baga. Only a president na ganun ka-powerful can instigate this. So, yun po yung unang element widespread or systematic attack against civilians. Pangalawa, knowledge of the attack. Yes, the element of knowledge of the attacks, pwede talagang maging culpable si President Duterte doon because one, he issued public orders to kill drug suspects, even their lawyers, even those human rights defenders na nagrereklamo lang sa drug EJK killings. Meron siyang public statements which
say, nagko-commit siya, i-absolve ko kayo, i-amnesty ko kayo, walang mangyayari sa inyo. And these public statements, different from the order, is showing not just toleration, but encouragement of the EJK. And pangatlo, yung complete impunity, lack of any serious investigation or prosecution. Sino po ang pwedeng magkaroon ng ganitong command all over the country na halos walang investigasyon na mangyayari? Who can order a funeraria kung wala itong PNP? Gawin yung bronchopneumonia, klarong-klaro, gunshot wound. Who can order na walang magbibigay ng police blotter o kaya ng kung ano mang dokumento sa mga biktima? Sino ang magsasabi na patay ang mga CCTV, maliban na lang kung makachamba katulad kay Kian, but normally patay ang CCTV. All this, Mr. Chair, only shows na not only was there a widespread or systematic attack against civilians, but that President Duterte himself had knowledge of the attack, ordered it, tolerated and encouraged it, and made sure na may whitewash na 7 years later, ngayon lang talaga nagkaroon ng ganitong investigasyon. So for all these elements, Mr. Chair, President Duterte is really, for me, a criminally liable for crime against humanity, Mr. Chair. Salamat po. Kindly wrap up, Yes, Congresswoman. thank you, Mr. Chair. Aside from international law, no, yung crime against humanity, meron po siyang liability rin sa ating mga laws of the land. Yes, Mr. Chair, there are laws here na pwede siyang maging liable. I'm not just talking of the murder and homicide. The law here, of course, is Republic Act 9851, na may crime against humanity, and of course, many in fact, ang batas na yan has command responsibility. So many generals. There are two elements in that crime. Just the culpability, Mr. Chair, hindi ako nagsasabing other than that, no? Command responsibility, if the colonel or if the general or the commanding officer or the president, commander-in-chief, has knowledge knows about the crimes committed by the subordinates and did not do anything to stop it, may liability under command responsibility laws. Treated siya as principal of the crime. So kung anong penalty nung gumawa, ganun din sa commanding officer. But more importantly, the second part of the law says that kahit hindi niya alam, but nung nalaman niya na he failed to investigate the crimes committed by his or her subordinates, then that is equivalent to command responsibility, which means reclusion perpetua po yon sa mga commanding officers who are found guilty of command responsibility. Mr. Chair, thank you. Thank you, Mr. Chair. No, that summarizes, no, yung mga pwedeng maikaso, no, doon sa mga perpetrator nitong war on drugs or EJK. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. Before we recognize the next interpellator, may tanong lang ako. Sinong pwedeng magbigay ng statistics kung ilan dun sa namatay yung sinasabing ng laban? Do we have any statistics? Yung sinabing namatay kasi ng laban, iba naman kasi yung binaril lang ng riding in tandem na hindi naman siguro ng laban yun. So meron ba tayong data or statistics kung ilan yung sinabing namatay because ng laban? Attorney Conti. Yes, Mr. Chair. In the presentation earlier, I presented the numbers from the hashtag real numbers. Their public numbers as of May 2022 was 6,252 persons killed in police operations. So it doesn't... Lahat po yan would have been justified under the non-laban narrative. Kaya po marami So the din whole kaming- 6,000 ng laban? I would say That's so. the presumption. That's a presumption. It would be the PNP who would be in a best position. Unfortunately, they have not kept concrete, accurate records of the killings. It's to their advantage not to count at all, actually. Okay, salamat, Attorney Conti. The next to interpellate is Congresswoman Arlene Brosas.
Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to direct my questions doon po sa mga victims, Mr. Chair. Particular kay, yung sa Cebu po, no? Particular kay Raquel Lopez, ang nanay ni Rabi Lopez. Mr. Chair, may ilang mga tanong lang ako. Nanay, ano po ang nangyari kay Rabi Lopez? Kwanto, natuog man mi ato, Your Honor, ka nang more mong namataan ba, buto-buto to. Natulog po kami noon at yun po yung nagising kami sa mga putok. So, Mr. Chair, I would like to ask, ano po yung trabaho ni Rabi bago yung Technician insidente? to siya, Your Honor. Tapos kailan po nangyari yung insidente na yun? Yung nagising na lang kayo, sabi nyo, sa mga putok? Siguro, mga alas 2, murag alas 2, ba to? Alas 3, murag mga alas 2 to. October 4, 2018. Kadlaon. So, pagkatapos nyo pong marinig yung mga putok, anong nangyari? Dali na mi atong kuan, abi sa portahan nga naog mi niya. Pag gawas na mo sa portahan, pag abli, kuyawan naman mi, kay pwede naman naghalang pulis. Ging na naman mi, walang labas. Di, gisarada lang akong balik ang portahan. Nagmadali po kaming buksan ng pinto at bumaba para tingnan. Tapos pagbukas namin, marami ng mga pulis. Tapos sinabi ng mga pulis na walang labas. Kaya sinira nila pagkatapos yung pinto dahil natakot din po sila. Pero nakita nyo po si Rabi. Ano pang itsura ni Rabi? Paglaog na mo, paglaog na mo, buntag na mga alas 5, kanang gipahibaw ra ko sa akong anak sad nga, nanawag sa akong anak nga kabugwangan nga. Mo na nga, patay na ko na iyang manoy. Pagbaba po namin ng mga alas 5 ng umaga, pinaalam po sa aking eldest na anak na patay na po ang kanilang kapatid. Mo to nga, pag naog na mo, wala naman liyang akong anak, ang patay lawas niya, gida naman dito sa morgue. Wala naman may kakita ka na apa diya sa suod. Gikuan na to siya, gialsa na lang kuno to siya sa mga pulis, giitsa sa gawas. Sana'y nanindag lugaw sa lamisa, giitsa lang siya. Pagbaba po namin, hindi na namin nakita ang bangkay ni Rabi. Dinala na raw sa morgue ng mga pulis. Inaswat na po nila ito at itinapon lang. Mr. Chair, gusto ko pong malaman kung ano yung nangyari, di ba, after nung namatay. Ano po yung nangyari doon naman sa lamay ni Rabi? Wala to, Ronor, karang nagpila, kuha na to, karang mga kaabtan to mga 2 kaadlaw, 3 kaadlaw. May agi to si Ma'am Garma, dito sa among atungod. Sa layo-layo pa siya gamay pa doon sa amo, nanaga na mga tao. Kay murag nahadlok ba. Ano pong ginawa ni Garma? Niya na siya, nga nasuko sa gibilaran. Niya, nana siya, bakit isa na patay dito? Marami din sila. Mura to, Your Honor. So, 2 days after po, dumaan si Ma'am Garma. Malayo pa lang po sila sa amin, tumakbo na po ang mga tao dahil natakot. Nagalit po si Ma'am Garma kung bakit isa lang daw ang nilamayan dahil marami daw po sila. Galit siya? Sumisigaw ba siya? Oh, ninanalan siya, nistorya lang siya pag-agi. So ano po yung naramdaman ninyo tungkol dito sa pangyayari na ito, Mr. Chair? Wala ba, nanaga naman to ang mga bisita. Ay, usay inyong gibati sa nahitabo sa inyong anak. Wala lang yung rodo, nangamo lang yung rodo, nangita lang may gustisya sa mga anak. Kaya wala naman siya mahimo sa mga anak.
Naghahanap lang po kami ng Nga mo, hustisya. hustisya na lang gitawon sa mong anak. Amo lang gitawon lagi paningkamutan bisag layo ang amo nabi taga Cebu mi. Kahit, Amo na lang gyud giagwanta nga pag-ari lang gyud diri ang kamon tuyo hustisya lang gyud sa mong anak. kahit malayo po kami, bumiyahe po kami para humingi ng hustisya para sa aming anak. Thank you, Mr. Chair. Sa next po ay gusto ko sanang tanungin si Baby Rosales. Mayong gabi po, ma'am. Mayong gabi po. Oo. Mr. Chair, ano yung nangyari kay Angelito, ang inyo pong anak, Angelito Rosales? Anang October 3, ma'am, nag-inom na sila kay birthday lagi sa iyang mga, birthday sa iyang anak-anak, kauban sa mga igsuon. Padung sa madaling araw na ng October 4, 2 o'clock, na mauli na iyang mga manghod. Karon ako nanindaman ko na sa carbon ug lugaw. Ma'am, diyan akong naibawaan ang akong ilan silingan nagpaibaw na din ako nga gipusil lang akong anak ngadto sa Pasil. Na karon naibulong sad ko kay mao pa may pag-abot sa mga igsuon gikan kainom. Mga 2 minutes o wamapti ko sa ka-oras jud yu honor. Nanganghaman ang mga igsuon. Nga mao pag-uli ni Manoy, ni anak pud ang mga igsuon niya. Di karon ang nagpaibawon ako naghilak naman jud kay na ginatabo ni Angelito. Dinidagan ko pa dong sa Pasil. Pagdagan ako sa Pasil yun, wa man jud ko pasudla sa pulis, giharangan jud ko. Diha pa lang sa kasada, wa jud ko niya pasudla. Kay niyon sa walang lalapit. Tagalog man. Sige po, October 3 po, nag-inuman sila dahil birthday po ng kanyang anak-anakan kasama ang kanyang mga kapatid. October 4 ng mga 2 o'clock, umuwi na po ang mga kapatid. Tapos ako po ay nagtitinda ng lugaw sa Carbon. Tapos dinaanan na lang ng mga kapitbahay at pinaalam sa akin na may nangyari kay Angelito, binaril siya. Nagtaka rin ang mga kapatid ni Angelito dahil kakauwi pa lang niya. Tumakbo ako, dali-dali akong tumakbo, papunta sa bahay ni na Angelito, ngunit hindi ako pinapasok ng mga pulis. Sabi, walang lalapit. Mga Tagalog po sila. So na-identify niyo po na hindi nagsasalita ng Bisaya? Opo. Oo. Parang hindi taga doon ang mga gumawa nung... Kasi nagtatagalog po siya, mami. Nakasuot po siya ng parang army. At saka yung dito lang po natin makikita sa mukha niya yung mata lang at saka nakabulit. Yun lang. Mr. Chair, sino po yung tinutukoy niyo? Yung pulis. Yung pulis na Tagalog na hindi po ako pinapasok. Hindi po ako pinapasok sa bahay ni Angelito. Tapos mayroon pong kapitbahay dito, kapitbahay ni Angelito, nagsabi sa akin na, Ate, yung anak mo, dinala na po sa mga pulis, nandun na po sa CMC, sa Murgi. Dito, tumakbo naman po ako doon. Doon nakita kong anak ko. Nakahian na po sa Murgi. Dito po, butas. Binaril po. Ang anak ko. Ang sabi pa naman nila, nalaban. Ilan taon po yung anak niyo? 23 years old po. Sabi nila nalaban daw ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Sa totoo lang kasi lasing na lasing. At saka yung yung kwarto na ang liit-liit lang talaga. 3 or 4 na pulis pa ang nakapasok. Yung kwarto sa anak ko. Hindi na yun makalaban dahil sa kalasingan. Ang pinalabas pa ng noon, lumalaban ng anak ko. Hindi yun makalaban to sa totoo lang. Kaya masakit sa akin. Hanggang ngayon kinukuha kong hustisya sa aking anak kasi alam ko nga ang anak ko walang kaaway. Basket lang talagang ng anak ko. Hindi yun nanagili, hindi yun naglasyasyabu.
Masakit sa akin yun. Congresswoman Brosas? Mr. Chair, tatanungin ko sana kung ano yung sinabi ng pulis na tungkol sa pagpatay kay Angelito. Pero sige lang, ano lang po muna, baka kailangan ng konting break. Mr. Chair. Ang Alam mo, gingon nanay, sa polis ikwento. po, ma'am, Ano ang sabi ng pulis sa inyo? nanlaban daw yung anak ko. Nanlaban, sabi niya, doon sa kwarto na maliit. Apat na polis pumasok sa kwarto. Sa tanong ko na sa sarili, kung nanlaban pa, wala naman sa talaga sa lahat ng ano niya, katawan. Bukod dito na butas talaga, binaril. Oo. Kung nanlaban pa, makita mo naman sa mukha. Wala talaga, dito lang talaga. Sa katawan ng tama? Oo, dito po, butas. May live-in partner po yan, ano, si Opo. Angelito. Ano naman ang nangyari kay... Yung live-in partner niya po, pinalabas at tinakpan ng scotch tape yung bibig. At saka 3 araw bago pa nalabas sa presinto. So pagkatapos po ng insidente, ano pa yung naaalala ninyong nangyari? Yung sa burol ng anak ninyo, pwede niyo po bang ikwento? Bukod na nun yung 3 araw, 2 araw, siguro po, galing yun si Ma'am Garma doon sa kanila ni Raquel bago sa nakapunta sa amin. Yun, tumatakbo yung mga tao, nakalamay doon at saka tinumba yung lamisa. At sabi niya sa amin, ayon niyang pag-asugal yung patay, dapat pagdasalan. Sabi niya sa amin, maya, umalis na po siya. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kasi sinabihan po ako ng presinto size, magsampa po ako ng kaso. Sinabi ko, wala po kaming pera. At saka po, wala po kaming pera at saka po, hindi po amin ang batas. So ano pong kahilingan ninyo ngayon? Ang Ginang hiniling ko Rosales, po, ano ang inyong ang gustong hustisya mangyari? ng kamatayan ng anak ko. Yun po, pinaglaban ko hanggang ngayon sa 6 years po. Nilapit ko yung October 4, ngayong buwan na to. Nilapit ko sa anak ko, sana naman makuha na natin hustisya. Hanggang ngayon, nandito ko pa rin. Ang sakit-sakit talaga na. Totoo lang. Nilapit ko yun. October 4 doon ako sa kasi anniversary, 6th anniversary sa anak ko. October 4. Nilapit ko yun sa Minteryo. Hiningi ko yun sa anak ko na dapat sana makuha na natin hustisya sa kamatayon mo na king. Yun Mr. lang. Chair, Yes, Congressman Abante. napapansin ko na habang bibigyan ng salaysay si Baby Rosales, siya ay nakatingin kay Colonel Garma. Bakit? Tinitingnan ko lang po siya kung anong naramdaman bilang anak na namatayan po. Sakit sa dibdib. Kaya tinitingnan ko siya. Sana naman maintindihan niya. Nawalaan ng anak siya. Nabigwin pa naman. Wala pa naman Sino po si Colonel Garma sa inyo? Siya po nakita ko. Siya, yung pumunta sa lamay ng anak ko. Nung gabi na yun. Siya ba ang Chief of Police ng Cebu City nung napatay ang anak nyo? Opo. Gayon din sa inyo, Raquel Lopez? Okay. Kindly wrap up, Congresswoman. Yes, Mr. Chair, I would like to direct my next question to Colonel Garma, Mr. Chair. Mr. Chair, narinig naman yung mga salaysay ni Nanay Raquel at Nanay Baby. Ms. Garma,
Dalawang insidente ito eh. Nangyari noong October 2018, kayo na ba ang head ng Cebu City Police noon, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Bakit po kayo pumunta sa burol ni Rabi Lopez? Hindi po ako pumunta doon para sa burol. It is a routine na pagkagabi po, umiikot ako from boundary of Cebu City, that is Talisay, the first barangay, hanggang po sa kabila kung saan po, kasi sunod-sunod po yung mga barangay. So it is a routine po, gabi hanggang madaling araw, nagpapatrolya po ako. So I pass by po dun sa burol po nung anak ni Miss Rosales po. At napansin ko na puro sugal, marami po nagsusugal. So sinita ko po, sabi ko, huwag kayong magsugal, instead, mas maganda magdasal. Yun lang po. Actually, nung parating pa lang ako, nagtakbuhan na po yung mga tao. So, Mr. Chair, I was asking about Rabi Lopez, Mr. Chair, sa burol ni Rabi Lopez. okay. Doon na kayo kay Angelito Rosales. Okay. Mr. Chair, ang tanong ko po, bakit kayo sumigaw-sigaw doon? Ano yung, sabi niyo routine eh, di ba? So, kung routine lang siya, bakit merong pagsigaw-sigaw na nangyari? Tapos, di ba respeto dapat sa yumao o sa namatay yung, kahit naman siguro nagpapatrolya kayo, pero alam niyong may patay doon, bakit hindi man lang kayo nagbigay respeto sa patay? Your Honor, wala ko naalalang sinabi ko yun. As sa statement ni Miss Rosales, sinita ko nga yung nagsusugal, dapat magdasal. I don't think so po. Wala ko naalalang sinabi ko yun sa burol po ng anak ni Miss Lopez. Kasi usually po, pag umiikot ako na may mga patay, pinagbabawalan ko ang sugal, ini-encourage ko magdasal. Even when I was the station commander po ng Davao City, yan po ang stand ko mula noon. Ina-explain ko na dapat ipagdasal ang patay, hindi nagsusugal. Mr. Chair, may I ask again, Raquel, ano po bang nangyari? Boy, ito, Ma'am Garma, katupag agi ni mo, hapit na ka maabot sa amo ang dapit, nanagan to mga tao na milar. Nawag tambag itong cellphone sa kong anak, eh, nakuyawan to sila nga nangagi mo. Ngayon, ang sabi mo, pag daan na diha sa amo, niingon pa ka nga, bakit isa lang patay dito? Marami ni sila. Ano niya, mga tawa to, nanagantanan kay, nahadlok beto ninyo. Mura ito, di ko mamakak. Mura ito, Ma'am Garma. So pagdaan niyo po, Ma'am Garma, malapit na po kayong umabot sa amin, nagtakbuhan na po ang mga tao, nawala pa nga po ang cellphone ng anak ko. Pagdaan niyo po sa amin, yun po, sinabi niyo po, bakit isa lang ang patay dito, marami sila. Hindi po ako nagsisinungaling. So yun, Mr. Chair, yung nangyari, no? Mr. Chair, I would like to ask again, Ms. Garma, yung kay Angelito Rosales, na umano'y sa kwento, no? Mistaken identity ang nangyari. Ikaw, bilang head ng Cebu City Police, meron bang ginawa para maibsan yung kamalian ng mga tao na pumatay kay Angelito Rosales? Considering that mistaken identity ang nangyari kay Angelito Rosales, or is he considered as a collateral damage? Mr. Chair, I cannot comment on the case of the son of Miss Rosales because I can no longer recall the case. Siguro let us check the records and perhaps we will be able to know the status of the case right now. Mr. Chair, I would like to ask, no? Kasi noong head pa siya ng Cebu City Police, ilan ba yung naging collateral damage sa operations nyo? Ilan yung minors? Mr. Chair, I think it would be best to go on the records kasi matagal na po yun, wala po akong ma-recall na kung ilan po, kung meron man po. So, Mr. Chair, masipag kayong magpatrolya, pero hindi nyo natatandaan kung ilan yung naging
napuntahan ninyo, naging collateral damage dito, ilan ang minors, Mr. Chair? Mr. Chair, sa dami po ng trabaho kasi ng City Director, I'm sure po na Okay, Mr. Chair. meron po kasing station commander na katutok po dyan. Okay, Mr. Chair, ito na lang. Si Bladen Skyler Abatayo, 4 na taong gulang, shot during a drug operation in the head, no? Kilala mo ba to? Skyler. I can remember, Mr. Chair, NBI took cognizance of the case. Bumitaw po ang City Police. I think it would be best to inquire po sa NBI yung status po ng case, Mr. Chair. Kasi minsan po, yung mga biktima, they prefer the NBI. So, bumibitaw po kami para sa ganon, maalis po sa isip nila na may bias po yung investigation. I think I can recall it's NBI po. So, Mr. Chair, during your time, si Skyler, he was shot pala sa dibdib, hindi sa head. Ano? Gumagawa lamang ng kanyang assignment noong siya'y nabaril sa dibdib, pero walang ginawa yung opisina ninyo tungkol sa kaso ni Skyler or direct kasi sa NBI ito ipinasa? Pagkatapos ng nangyari kay Skyler, meron ba kayong ginawang mga hakbang para makasiguro na hindi mauulit yung mga ganitong pangyayari, Mr. Chair? Mr. Chair, initially, nag-process po ang local police, but ang nag-intervene eventually is NBI. So we turned over. I think yun ang pagkaka-alala ko po, na turn over ng local police po lahat sa NBI. Kasi po, para po sa ganon, hindi po mapag-isipan na may bias. So I think it would NBI, be pero best sa inyo, wala kayong ginawa. You just turned it over. No, Mr. Chair. Meron po, kaso nga lang, nagkaroon ng preference na NBI. So, pinagbigyan namin na NBI na lang kasi baka kung sakali hindi favorable ang results sa kanila, baka sabihin po na inayos. So, bumitaw kami para sa ganun maging neutral yung pong investigation, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, Reina Garma was the head of the Cebu City Police at the time Rabi Lopez and Angelito Rosales were killed by police officers on October 4, 2018. Both are victims of lack of due process. For Angelito Rosales, he was also a victim of mistaken identity. Paano pa kaya yung mga hundreds of collateral damage victims killed during the war on drugs ni Rodrigo Duterte, Mr. Chair? Now, I would like to present, Mr. Chair, the 2 videos of interviews with Ms. Reina Garma. Pwede po ba nating ipakita? Secretariat? Yeah, again, I'm very sorry that happened to an innocent child. When we talk of the war on drugs, even innocent lives pwede madamay. This is a classic example already. And I hope it's an eye-opener to all of us, not only sa police, to be more careful. And we are really sorry na nadamay ang bata. And sa mga involved sa drugs, this is what happens also. And to those innocent people, you can be victim anytime. So let us all be vigilant when we talk of war to fight yung illegal drugs. Paano po ng family needs justice? Yeah, everyone needs justice. Even the other victims of crimes. There's always justice. Even the suspects, there should be justice. Come victim, the police has to fight back, and there are collateral, damage sometimes. We don't even know who are living at the other side of the house, and these houses are made of the wood materials that bullets can just penetrate if we fire our guns. Yes, clearly, Mr. Chair, na pinakita naman ng video. Tinuring ng mga collateral damage.
Yung dalawang video ay mula sa panayam ng Sunstar Cebu noong July 2018 at mula sa Al Jazeera English na nilabas noong November 2018. Mr. Chairman, klaro po sa dalawang videos na interview kay Rowena Garma, parte ng war on drugs ni Rodrigo Duterte, ang pagkamatay ng mga inosente. Sinabi niya mismo na pwedeng madamay anumang oras ang inosenteng buhay ng isang tao sa war on drugs. Ganito ang mukha at epekto ng war on drugs ni Duterte. Maraming inosente ang nadadamay, walang due process ang mga biktima, bigla na lang pinapatay o kaya naman natatamaan ng mga ligaw na bala mula sa war on drugs operations. Mr. Chair, during Rowena Garma's stint as head of Cebu City Police, intense ang naging war on drugs ni then President Rodrigo Duterte. Madugo, walang due process, even innocent lives are lost. Sinabi ni Rowena Garma na everyone needs justice, pero nasa ng hustisya para kay Rabi Lopez, kay Angelito Rosales, kay Skylar Abatayo? Nasaan ang hustisya para sa daan-daan at libo-libong pinatay at namatay dahil sa war on drugs na inilunsad ng Duterte administration? Mr. Chair, lastly, I would like to ask again, Attorney Nery Colmenares, nakita nyo naman po napakaraming nagsasalita na ngayon, lumalabas ang mga biktima, ngayon nila kailangan ng hustisya, Mr. Chair. So, I would like to ask Attorney Nery, paano kaya nila makakamit, makukuha yung hustisya ng mga biktima na ito? How will it happen? Pwede mo po kaming paliwanagan kung paano? Thank you, Mr. Chair. May malaki tayong problema ngayon, Mr. Chair, kasi it's been a long time. Ang pamilya hindi binigyan ng mga dokumento na importante kung gusto mong magsampa ng kaso. Marami sa mga witness ay takot. And therefore, mahirap talaga magsampa ng kaso dito sa Pilipinas if only because ang ebidensya ay hindi forthcoming. Paano mo sasampaan yung kaso na nakalagay sa death certificate, bronchopneumonia? Parang tagilid ka na agad, Mr. Chair, para kasuhan kung sino man yung responsible. Paano mo kakasuhan pagpasok, patay ang mga CCTV? Only the word of the police team that went inside the jail ang pagbabatayan mo dito. Paano ka, grabe there is, the perpetrators, of course, must be held to account for this. But not only that, there is also the infrastructure of impunity. Yung mga police na hindi nag-iimbestiga, yung mga piskal na hindi nagkakaso, and in fact, even those who are acquitting members of the police, katulad niyan, on the say-so lang ng subordinate mo. Sir, self-defense gaganyanin mo na? No, sa korte ka magpaalam. Diba? Only judges can say whether your claim to self-defense is valid or not. Pero absuelto na So, Mr. Chair, may kahirapan doon. But we, of course, lawyers, human rights lawyers, will continue to help out in any way. Pero, may kaso ngayon, Mr. Chair, sa ICC. And in this case, Mr. Chair, dito medyo umaalagwa ang investigasyon because they started way back in 2017, 2018. So matagal na yun na sila nakakalap ng maraming dokumento and therefore, para sa mga biktima, isa itong paraan para roon sila ng hustisya. I'd like to quote one of the nanay na nagsabi kanina kung bakit hindi sila nagkaso. And her statement best sums up the status of the families of the victims. Hindi po sa amin ang batas. Maraming salamat, Mr. Chair. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro lastly, siguro it's about time na yung Marcos administration should pursue yung ICC. Kasi panahon nito na lumalabas yung mga biktima at nagbibigay talaga dapat ng kaukulang suporta para sa kanila, Mr. Chair. So kung hindi, ma-accuse din natin ng Marcos administration of human rights violation kung hindi magkakaroon ng hustisya ang mga biktima. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. The next to interpolate
is Congressman Raul Manuel. You're recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Meron tayong ilang mga tanong na lamang dahil narinig na rin natin ang sinabi ng kamag-anak ng mga naging biktima kasama ang mga bata at kabataan sa siyudad ng Cebu. Mr. Chair, tanong natin kay Colonel Garma, upon hearing yung mga testimonies, tapos meron nga rin po siyang pinuntahang mga lamay ng mga naging biktima ng war on drugs sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang Cebu City Police Chief. Mr. Chair, ang tanong po natin, so sa ngayon po ba ay kaya ng panindigan, kaya ng i-confirm ni Colonel Garma na may mga pinatay na mga inosente, pati mga bata sa Cebu City under her watch as Cebu City Police Chief bilang bahagi ng pagpapatupad nila ng anti-drug operations? Mr. Chair, can I expound on my answer, Mr. Chair? Okay, Mr. Chair. Please Thank proceed. you, sir. Pag pumunta po kayo ng Cebu, maglakad kayo from Pasil hanggang sa kaduluduluhan po ng boundary ng Mandaue at lahat po ng bahay diyan dikit-dikit, as in dikit-dikit gawa ng kahoy. Nung dumating po ako, ang droga, para lang po siyang betchin at asin na binebenta sa gilid. Ang sugal, parang wala lang. Nasa tabi lahat ng lamay, puro sugal. Pugaran po talaga siya ng lahat po ng klase ng vices. At hindi ko po ginajudge po lahat na nakatira po doon. Siguro sa kahirapan talaga, ganun po yung naging status ng buhay. Meron naman pong nabubuhay na tahimik din at marangal. Pero sinasabi ko po, dikit-dikit talaga. It is a, anong tawag dito, talagang, anong level sa drugs yun? I cannot recall, Mr. Chair. May classification po kasi yan. Now, I think yung mga operation na nangyari, those are conducted by the police station. I was not there because may mga station commanders in charge per area. Sila po yung nag-conduct ng police operation. Ako po Mr. Chair, bilang city interrupt ko na, Mr. director, Chair, kasi ang tanong po natin dito ay ano ang role ng chief ng That is why- Cebu City Police. And Mr. Chair, hindi po pwedeng ang ituro na lang dito ay yung mga police na nag-conduct ng drug okay. operations. Dahil ang chief, meron niyang pananagutan kung ano yung ginagawa at ano yung mga hindi ginawa, ano yung mga nilabag ng mga nasa ilalim niya. Kaya Mr. Chair, again, hanggang sa ngayon, parang wala pa rin kasing ka-remorse ang dating police chief. Nasa harapan na po niya mismo ang mga pamilya ng mga biktima. Grabe na yung pag-iyak, kahit tayo mga nakikinig, naiyak na rin sa mga kwento nila. Pero hanggang ngayon, Mr. Chair, ay hindi pa rin nag-own up ang dating police chief. Kahit yung simpleng factual na tanong na merong mga inosenteng napatay, na may mga nagte-testify sa harap niya, hindi pa rin niya talaga masagot ng diretsahan, Mr. Chair. So, parang di natin maisip ano yung pwede nating asahan dahil kung ganito ka tigas at hindi talaga nais na magsabi ng kung ano ba talaga yung mga nangyari, edi lalong ang dating sa committee na ito, complicit talaga dun sa mga krimen, sa crimes against humanity, si Colonel Garma. At in fact, sa case na sinampa sa ICC, can NUPL confirm? Again, para lang ma-refresh yung committee na ito sa lahat ng mga narito at sa mga nakikinig din, na bahagi po ba ng mga napangalanan doon sa ICC cases si Colonel Garma? In particular kay Colonel Garma, hindi po. But the ICC, in its result for preliminary examination, mentioned General Albayalde, General Bato de la Rosa, the regional, provincial, and city police units.
So ibig sabihin, pwede siyang maisama doon. So that's one, no, perpetration. Pangalawa, yan kasi under sa ICC at the very least, Mr. Chair, sa rules of engagement nila in relation sa sinabi ni Colonel Marcos kanina, klarong nakalagay, for every death in any police operations, dapat ma-inquest. They never did the inquest. Kaya pag tinanong mo yan sila, so ilan ang namatay sa territory mo during your stint, sabihin nila yung numbers, tapos inimbestigahan mo ba? Wala. Walang inquest kasi, Mr. Chair, in violation even of their rules of engagement. So for all those things, they can also be held sa ICC for command responsibility. As nabanggit ko kanina, na isang, kumbaga, crime under command responsibility at the very least, if they're not the perpetrators, for their failure or refusal to investigate killings during their watch in police operations, Mr. Chair. So to clarify, Mr. Chair, sa final ng mga pamilya ng mga biktima, hindi explicitly napangalanan si Colonel Garma. Yes. Pero ICC ang Itself said nag-float. that the regional, provincial, and city police units are included in the investigation, Mr. Chair. So So, ibig sabihin, pwedeng imbestigahan ng ICC Yes. si Colonel Garma. Definitely so, Mr. Chair. E di kung ganun, Mr. Chair, na hindi pa rin talaga kasi nagpapakita ng remorse kahit katiting si Colonel Garma, e di damay talaga siya doon sa mga mananagot eventually sa mga napatay under the war on drugs na pinatupad as ito labeled as the Project Double Barrel based sa Command Memorandum Circular 16 Series of 2016. Ngayon, Mr. Chair, we received a copy of this printed affidavit that was signed by Colonel Garma. Can she confirm na ito ay isang affidavit na with her knowledge ay na-produce ito at hindi siya na-pressure ni man sa pagpirma sa affidavit na ito, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Mr. Chair, may ilan kasing mga striking na laman ng affidavit na pinirmahan ni Colonel Garma. Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. yeah, Mr. Chair, may we be allowed to give us a chance or time to read this affidavit that was just submitted to us by the resource persons, considering that we just received this affidavit. I think it is incumbent upon this committee to give us a time to read about this. Or maybe we allow the resource person, in the person of Rohina Garma, to have an executive summary of all this affidavit that she submitted to us, Mr. Chairman. So what is the Mr. Chair. request of Congressman Fernandez? Do we have all the copy of the The affidavit? copies of the affidavit of Colonel Garma was distributed to the members, and if the request of Congressman Fernandez is to give the members time to read the affidavit, we will suspend for 1 minute, 1.5 minutes, and then. Or maybe, Mr. Chairman, instead of trying to give us a chance to read about this, may we allow the resource person to speak about the affidavit instead, Mr. Chair? Earlier, when Mr. she Chair. was Mr. asked Chair, by- I would actually intend to ask her to read some portions para yun yung pagbatayan ng magiging mga tanong ko kay Colonel Garma. Mr. Chair. yes, Congressman Abante. Perhaps we can more focus on the resource persons that we have tonight, because that affidavit does not concern the victims that we are talking about now. If we could be able to stay focused on the victims first, and afterwards we talk about the affidavit. If that is acceptable to Honorable Manuel, then I guess in order to put the discussions in order, we first
deliberate on the families of the victim, and then later on, we will proceed with the affidavit submitted to us by Colonel Garma. Yes, that would be fine, Mr. Chair. So I would now wrap up with my interpellation, and so far, based dun sa mga narinig natin at actually sa maraming oportunidad na nabigay natin kay Colonel Garma, pinapakita talaga nito na meron siyang papel. Hindi siya isang small fish dito sa peke at madugong war on drugs. Isa talaga siya sa mga nagpatupad nito, kaya dapat lamang na meron ding kaukulang pananagutan sa kanya at paano din natin lalong titiyak yung mga mekanismo para sa hustisya talaga dun sa mga biktima through our current mechanisms at paano pa yan maayos sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga mas matitibay at may pangil na mga batas. So, masin muna, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay, thank Mr. you, Chair. Congressman Manuel. Yes, Congressman Abante? Yes, kanina po sa testimony ni Raquel Lopez, sa sinabi niya na nagpunta sa kanila si Colonel Garma at ang katwiran po ni Colonel Garma, siya po ay nag-rekurida paggabi, ano po, at sinabi niya na sumigaw si Colonel Garma. Pakiulit nga po, Miss Lopez, ang ginawa ni Colonel Garma doon sa inyong bahay, noong lamay. Ana siya nga, pag-agi niya sa buwa nga, nganong gibilaran manininyo? Mo to nga, wa man di ko kilanagan mga tao. Ni ana dayon, ni ana siya nga, bakit sila patay dito? Marami ni sila. Mora to, Your Honor. Okay. Naintindihan ko naman, no, ang iba, ang Tagalog, no. So, Colonel Garma, iyo bang tinatanggap yung sabi ni Raquel Lopez tungkol sa insidenteng yan? O hindi mo maalala? Mr. Chair, hindi ko talaga style magsabi ng ganun. Kaya it's not part of my vocabulary, kaya wala akong maalalang may sinabi po ako. Definitely. Kasi pag ganyan mga nakaburol, I am more focused sa sugal. At nagsinasabi ko, ipagdasal ang namatay. Pero yung sinasabi po niya, wala akong maalala because it's not my style when I go around at may patay po. Colonel Garma, palagi mo nababanggit yung imbis na magsugal kayo, magdasal. Opo, Mr. Chair. Relihiyosong tao ka pala. I pray, Mr. Chair, yes. I'm not saying that you're not praying. Sinasabi mo na, the thing is, dito naman sa ating, sa Pilipinas, halos lahat ng namamatayan, may sugal eh. Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo kung ba't may sugal? Alam niyo ba kung bakit may sugal pag namamatayan? Alam niyo ba kung bakit? Dalawa po ang reason. Anong reason? Pagkakaalam ko po, para gising po yung magbantay and or para po may fundraising. Yun ang Yan. pagkakaintindi ko po. Aside from The thing is, ang alam ko dyan, ako, bilang congressman, nagpapatay po ako eh. Ano? Halos lahat, 90% ng mga namamatayan, nagusugal, sapagkat doon, sa mahihirap sa mayayaman wala eh. Bakit po? Sapagkat doon lamang sila kumikita para mapalibing nila yung kanilang patay. Tama, Your Honor. Oh, see? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Oo. Ngayon, ako, nagdadasal din ako eh. Pero, palagay nyo kaya yung kanyang pagdadasal, ibibigay nyo yung pera para ipalibing yung tao? Hindi naman eh. Ibig sabihin yan, sinasabi nyo, huwag kayong magsugal, nagsasalita na kayo doon. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako mali? Sinasabihan nyo, huwag na kayong magsugal, magdasal lang kayo. Sinasabihan nyo yung mga tao. Tama ba ako? Hindi. Sinasabihan nyo. Mr. Chair, there's nothing wrong kung magsabi ka Well, na hindi Kasi sir, sabing there's something wrong. Tanay lang. okay po. Hindi ko sinasabing there's something wrong. Ang tanong ko ito. Therefore, nagsasalita kayo doon sa lamay at sinasabi nyo sa mga nagsusugal, o wag na kayong magsugal,
magdasal na lang kayo. Tama ba ako? Hindi. Yes po, Mr. Yung pala Chair. naman ibig sabihin, nabanggit nyo rin doon yung sinasabi ni Raquel. Palagay nyo kaya itong si Raquel Lopez ang isinungaling para sabihin sa inyo ngayon yan? Nag-travel pa ho yan galing Cebu. Iniwan ang kanyang pamilya. Namasahe po papunta dito. Para lamang humarap sa inyo. Natatakot nga sinabi nga nila, si Baby Rosales, sinabi si Raquel Lopez, nung kayo nag-appear doon, nagpulasan ng mga tao Tama ba ako? Nag-alisan yung mga tao. Ibig sabihin, yung iyo lamang presence, natatakot na yung mga tao. Yan sinabi nila Dalawa yan nagsasabi. Na ang sabi, kapag ikaw napupunta sa patay, nagpupulasan ang mga tao sapagkat natatakot sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun Ano ba namang sabihin mo na totoo yung nangyari niyan sapagkat ikaw naman ang chief of police, ikaw ang direktor. Alam mo ang nangyayari. Colonel Garma, nais lang natin ditong makita yung katotohanan at malaman natin kung sino talagang dapat na responsible dito. Namatay itong mga to Kaya nga sinasabi ko sa inyo, umiiyak ka dito sapagkat maiiwanan mo yung anak mo, buhay yung anak mo Ito patay itong mga to tinan nyo meron ako natanggap na sulat dito. Urgent motion to allow Ruina Garma to undergo medical check-up. Ito nakalagay. Ano ang isang sinabi dito? Movement's request is premised on her basic human right to health and her constitutional right to life. Naniniwala ba kayo na meron din silang constitutional right to life? Miss Colonel Garma, naniniwala ba kayo ron? Yes, Mr. Chair. Napatay yung kanilang kamag-anak Napatay yung kanilang kamag-anak, na-violate ang kanilang constitutional right. Tama o ba mali? Yes, Mr. Chair. Yun pala naman tinatanggap mo na na-violate ang kanilang constitutional right. So, Mr. Chair, dito, binasa ko dito ang iyong karapatan at nais nyo na i-approve namin itong sulat na ito sapagkat mayroon kayong karapatan as provided for by the Constitution at yung aming yung ating Constitution. Gayon din sila. Meron din karapatan to mga taon to. Anong ginawa ninyo? Pwede niyong pigilan yung mga pulis nyo Anong ginawa ninyo ng mga ibang kapulisan dito? Tinanggalin nyo ang kanilang constitutional right. Lahat tayo meron yan, Colonel Garma. Tama ba ako? Can I explain, Mr. Chair? Kasi What are you going to explain for? You are asking, kanina po nagtanong din po si... Hindi, tinatanong kita, tama ba na na-violate ang kanilang constitutional right? Yes, Mr. Chair. Okay, yun lang. Ang gusto kong sagot mo. Mr. Chair, salamat.